Alam niyo ba, sa ating mga tattoo artist, madami sa atin ang nakaka-misunderstood ng lineworks fundamentals. Marami sa atin ang hindi na masyadong tinatrabaho ng maayos 'to, nagfo-focus na sa mga realism, nagfo-focus na sa mga bagay na advance. Pero hindi natin napapansin, hindi natin namamalayan na yung mga fundamentals na kailangan nating matutunan from the beginning is malaking part ng pagiging isang tattoo artist natin. Most ng mga artist ngayon na sumisibol, natututo, karamihan sa kanila ang pinapangarap magawa is realism. Wala namang masama do'n. Pero papaano kang makakarating do'n sa pangarap mo na 'yon kung hindi ka dadaan sa mga fundamentals na tinatawag? Kasi kung do'n ka dediretso, maliligaw ka ng landas, magi-struggle ka ng madalas at mahihirapan kang tutukan kung ano yung mga dapat mong pokusan. May mga maririnig pa nga tayo, the more the simple, the more na mahirap. Ang paglilinya hindi yan siya binabasta-basta kasi isa yan sa pinakamahirap na part. Kaya nga isa din yan sa pinaka-pricey na tattoo. Pag nakakita ka ng mga lineworks, dotworks, mga oriental, mga new traditional, isa yan sa mga pinakamahal. Kasi nga, nandiyadyaan yung pagla-lineworks, which is ang pinakamahirap na part. Tandaan nyo, bilog is lineworks din. Di ba hirap na hirap tayo? Minsan nga ayaw pa natin tanggapin. Kasi ang kliyente sasabihin, simple lang naman ang ipapagawa ko sa'yo, bilog lang. Pero ikaw bilang artist, alam mo kung paano siya gawin, alam mo paano ang struggle na dadaanan mo sa kanya, hindi mo minsan tinatanggap or tinatanggap mo. Pero kailangan ng high rewards, di ba? Isa ito sa pinakamasarap na tinatrabaho, mga fundamentals, kasi dito talaga tayo mahasa, dito tayo matututo. At marami sa mga tattoo artist ngayon ay hindi na masyadong pinagtutuunan ito ng pansin. Sana sa generation na parating is dapat mabigyan oras din nila, mapaglaanan din nila ng panahon ng pagla-lineworks at pagdaan sa mga fundamentals na kailangan din nilang matutunan bago nila abutin yung pangarap nila na realism. Maraming mga artist na ngayon na magagaling na, na labis. Sobrang gagaling na, pero tanungin mo yung mga yan, dumaan sa tamang proseso yung mga yan. Dumaan sa tamang preparasyon yung mga yan bago yan sila napunta sa sitwasyon na meron sila ngayon. Sa tattoo is walang shortcut, kasi pag shortcut mo ang tattoo, magre-resulta ka lang ng mali, magre-resulta ka lang ng pangit. Kaya dapat lagi nating tatandaan, ang basic, doon dapat tayo nagsisimula. Mga mahihirap na parte, ini-enjoy na lang dapat natin yan. Isa pa sa pinakamasakit na part ngayon, henerasyon ngayon ng mga artist is humawak lang ng machine, humawak lang ng mga gamit pang tattoo artist na. Ang hindi nila nakikita kung paano ang proseso, tamang proseso kung paano ka maging lehitimong tattoo artist. Hindi ko naman sinasabi na may legitimacy ang pagiging isang tattoo artist. Sinasabi ko, dapat dumaan tayo sa tamang proseso para alam natin lahat ng kalakaran pagdating sa tattoo. Iba kasi ngayon, yung henerasyon natin ngayon is umawak ng machine ngayon, tattoo artist na bukas. Dapat alamin natin kung paano trabahuin ang isang tattoo. Dahil karamihan sa mga bago ngayon, aminin man natin o hindi, nakakasira tayo ng balat. Dahil kumikita ang gusto natin. Gusto na agad natin humamig. Ayaw natin magsakripisyo ng panahon, ayaw natin maglaan ng panahon para sa sarili natin, para sa development natin. Ang gusto kasi natin is kumita kaagad. Karamihan sa mga artist ngayon, kaya pinapasok ang tattoo industry dahil alam nilang malaki ang kitaan. Pero natanong din ba ninyo sa inyong mga sarili kung ano ang pinagdaanan namin bago namin narating itong sitwasyon na meron kami ngayon? Kung paano namin inabot yung price na binavalue namin para sa mga sarili namin. Dapat yun ang inaalam ninyo. Ang mga artist kasi ngayon, palibas ay may pambili na ng machine, open na sa market ang mga gamit, kaya kinabukasan artist na ang tawag sa sarili. Hindi ko kayo dinidiscredit, hindi ko dinidiscredit ang mga bagong tattoo artist. Kundi sinasabi ko sa inyo ang tamang proseso upang malaman ninyo yung hirap at pagod namin para maging establish ang industriya. Kaya sana sa mga kapwa ko tattoo artist, magtulungan tayo na tulungan ang mga bago. And sa mga bago naman, hindi kayo tinuturuan para batain,
tinuturuan kayo para alamin ninyo kung ano ang dapat at mga hindi dapat gawin pagdating sa loob ng tattoo industry. Tandaan ninyo, maliit lang ang industriya. Sa mga event and competition, magkikita-kita rin tayo, kaya mas mabutihin natin na maging magandang samahan. So yan lang muna sa ngayon ng tips and advice ng inyong lingkod, Kuya. Yan, maraming salamat sa walang sawang panonood at pagsuporta sa mga videos na ginagawa ko. And sa lahat ng gusto magpatato, message nyo lang ako sa aking mga social media account. Nandyan naman yung mga links sa ibaba, pakiclick na lang, nandyan ang aking FB page. Pwede nyo rin ako i-message sa aking mga main account, Peter Joseph Opus. So yun na lang, ingat kayo palagi, God bless, bye bye. Thank you.